DJ. Yo, update mga kaprito sa ating setup na 232cc. Shoutout ko muna pala si Sir na taga Alcala, Pangasinan. Nagpa-setup siya. Ayan. At siya shoutout ko na rin yung mekaniko nung subscriber natin na pinadalan ko ng cam. Napakaingay daw. Eto, pareho sila ng specs, MTRT head. Oh. Ang tahimik, no? So, dapat po nag-valve packet siya doon. So, balik na tayo dito at bubuksan natin ulit to para masigurado na walang tukod yung gawa natin. So, kung may tukod to, tumatama yung valvula sa piston, syempre, kailangan pa natin maglalim ng valve packet. So, part dun sa tunog niya, wala ka naman maririnig na may tumatama eh. Pero syempre, para sigurado, bago natin i-release, bubuksan ulit natin, i-refresh ulit natin, bago natin i-final na ibigay sa may-ari. So, buksan ulit natin yan mamaya. Silipin natin kung may problema. Let's go. Alright, the moment of truth. Buksan na natin kung may tukod ba yan or wala. Tapos, refresh na lang natin. Then, sarado na natin ulit. Tapos, pwede na natin i-release mga kulido. Ay, wasak sir. Walang tukod. Oh, walang bakas ng valvula. Sayang yung pagod ko, binuksan ko pa. Hindi. For ano yan, for safety purposes. Kasi kung may hindi mo alam, sa high RPM, hindi mo naman maririnig yun. Humahalik pala. Pag tumagal, masisira. Di baling matagal, basta sigurado. Ayan. Walang bakas. Pero medyo lean pa siya oh, sa high RPM. So maglalaki pa tayo main jet din eh. Hindi pa naman to totally na walwal eh. Siyempre gusto ko bago walwalin, buksan muna ulit. So ayan, safety, walang tukod. So i-refresh na lang natin to, then sarado natin ulit. Finish na mga kapulido. Ito na natin ang final nun. Let's go. Alright. Malinis, walang sabit ni isa. Kaya pwede na siya. Tapos isa pang dahilan, yun nga, yung mga tumatagas. Ayusin natin siguro, i-pure rubber natin yung mga extension na nilagay natin dun sa mga radiator hose. Tapos yung ito, yung sa ilalim nito, yung in-extract nating bolt, yung putol, lost thread din pala. So lagyan natin ng retread kit yun para natag dito, para mahigpitan siya kasi lumuwag siya. Yun, so bunutin na natin ang kanyang black pero kulay gray. Order in the court. Nisin na rin natin ulit para final bago natin i-release sa December 29. Ibigay na natin sa may-ari ito. Safe and sound. Ay, no, walang kamot po, di ba? So inuwi ko na rin to sa bahay. Syempre, magbabagong taon naman na. Pwede na mag-ingay. ay, sumasabit yung kanyang timing chain. Yan. Araw-araw sipag lang. Tapos pala yung strap bar ni sir strap bar niya nandito nakapwesto. Kaya paglagay namin ng makina tumama agad yung head. Buti hindi nagasgasan. So tinanggal muna namin. Ngayon didiskartehan namin yun na kailangan dito siya pumwesto sa taas. Kasi dati dito siya nakapwesto. So pagsalpak ng head, pagsalpak ng makina nakaiwalay, tukod agad. So immediate namin tinanggal
para maipasok yung makina. So diskartehan natin yung bracket niya na lumipat dito sa taas. Safety na siya nun mga kapulido. Pulido na siya. Ops, isa pa pala. Yung pagkakalagay nila na itong fan, mali yung pagkaka-wiring. Kasi instead na ang buga papunta dito, papasok. Ang buga na is papunta sa harap. So pagka sa high speed, may problema yon. Pag high speed, magsasalubong yung hangin. Walang mangyayari sa radiator nun. Walang papasok na hangin. So dapat pagka ang radiator fan ay nandyan, ang buga ng hangin pasok dito, lalabas doon. Hindi pwedeng pa ganyan kasi may butas din yan dito. Ayos, linisin na lang to. Yung kanyang piston ay malinis. Nakikita nyo man, natagal itong bine-break in. Naka ano lang, naka steady lang. Tapos binibirit-birit natin kung nakita nyo yung mga reels. Tunog big bike ha. May big bike na single cylinder nga pala sa mga basher dyan. Basher na inosente. May big bike pong single cylinder na 250cc, 60 single cylinder, 4 valves. Meron pong big bike na ganun lang yung makina, 250. Merong 400 Dominar. Mas matapang pa nga yung tunog nito eh. So, huwag pong inosente. Kakaya sa mga kapitbahay natin eh. Pag nakita yung comment nyo, ay, bakit di ba nila alam na hindi lang inline 4 or inline 3 ang ano? Di ba? So, may mga single cylinder po na big bikes. So, kung tutuusin, kung compare lang sa ibang big bike na single cylinder, kung stock lang napakatapang ng tunog nito. Kung nariling lang sa personal. So, peace po mga kapulido. Yan. So, linisin na lang natin to, refresh. Then, for goods. Alright, update mga kapulido. Yan, nalinisan na. Nilinisan na yung black. So, yung mga valves niya, wala naman tagas. Nag-leak check na tayo. All goods. Ito, medyo binabasa ko pa yung ano, para lumambot yung pandikit, para matanggal natin yung base plate. Mamaya wiringin ko na rin to. Alright, update mga kapulido. So, nalinis na namin. Close na sana kami, pero kailangan kong tapusin to dahil kukunin bukas. So, nalinis na rin lahat. Ayan, walang tukod. Tapos, na-retread na natin yun nandun. Yan. Lagyan natin ng repair kit thread. Linis na rin itong mga to. Salpakan na lang. Huwag kang maingay, Brel. Bibidyo pa pa. Yan. So, sasalpa ko lang to bago kumawiwi kasi bukas pipick upin na to mga kapulido. Salpak na lang siya, wala nang settings, salpakan na lang lahat. Then bukas na yung final, yung ito babaguhin natin to ng pure goma kasi may tagas. Siguro dumadaan yung liquid dito sa mga nylon nya, kaya tumutulo talaga eh. Yung mga to hinigpitan ko, sana hindi na tumulo. Tapos wiring na lang dito sa kanyang fan dahil baliktad ang ikot. Ano pa? So yun lang. Ubuin lang natin. Then okay na. Strut bar, preparado na rin. Ilalagay na lang siya mas mataas para sapakan na lang yan. Yo, update mga kapulido. Happy New Year. So nagaling ng New Year po ito dito sa aking shop. So nabuo na ulit natin siya. Kitang-kita naman, walang tukod. Safe na shape. Dahil piniga naman na natin to. Then yung request ni sir kasi itong strut bar niya ay yung pagkaka-design. Tinanggal kasi namin to kasi hindi namin maipasok yung makina. Dahil yung design ng bracket is nakatutok mismo dito. So patong talaga. Pagpasok namin ng makina, buti nilagyan ko ng basahan. Yung pagpasok, kundi nagasgas yan. So yun. Pinalitan ko ng mounting. Diniskartehan natin yung mounting niya. So ayan, naipasok ulit natin. Tapos tinabasan ko siya ng konti para umikli.
So ngayon is tono-tono pa rin. Karburador. Medyo hirap ako sa pagtono. Overgas siya masyado sa slow rev. Low rev. Medyo bagbag siya doon. Tapos tapan tuning namin nabali sa vibration siguro. Nabali ito. Ito oh. Lagayan ng bunganga ng kanyang carb. Pero mukhang dating may lamat na eh. Niroad test ko kasi kanina, yun, pagtingin ko wala na. Laglag na. Isa pang nakita namin. Ito siya, Ayun. siya sir. Yung kanyan, first time ko kasi pinultank to. Pinultank ko siya kanina. Kasi gagamitin ko sana pa uwi para sa observation. Dito mas kitang-kita siya, tumutulo siya. Ayan oh. May tumastagas sa kanyang. Ay, baka mamaya sabihin ko yung brand ng tangke. Sabihin na naman, naninira na naman ako. O, bahala kayo dyan. Basta may tagas ang kanyang tangke. Ay, siya na! Ayan o. Kitang-kita mga kapulido. Kitang-kita ng mga lasing. Ito, lasing. Ayan. Hindi ko alam kung anong brand yan. Ada tutulo. First time ko siya pinultank. Ayan. Wapin. Bakit na yan? Ayan. Shy. May tolo. Ewan ko sinong ginalaw niya. Ayan. May tolo siya. Yung ano yan? Filter? Hindi filter. Hindi filter. Yung ano ba yan? Touch cam ba yan? Hindi. Ayan o. Tingnan mo. Ayan o. Ayan o. Ayan. Diyan siya galing o. Ayan o. 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 Sa mismong hinang. Ah, okay. Hindi. Flashlight tap. Ay, ito siya. Oh, kitang-kita ng iyong mata. Ayan o. Leme o. Awa. Siya. Mali yan. Oh, Insyana. Ayan o. Oh, ha? Oh, bala kayo dyan. Kailangan mag-usap. Sa hindi ko na pinultank. So, sipsipin ulit natin ang kangyas. Iuwi ko sana siya eh. Kaso kinabukasan wala nang gas. Nga lang, yun naman. Kung mamaya pagtenga ko doon sa bahay. Ah, nandito pala oh. Ginagad na balik. Oo nga pala. Kaya pala. So, yun. Pa-final ko na sana to. Yun na natin kung anong magagawa natin. Baka yung malaking air cleaner ilalagay natin kasi wala na, X na yan. Hindi na maubos. So yan, Spaghetti. next day ulit mga kapulido. Yo, date, good morning, ibang araw na naman. So nilagay ko naman yung tangke. Inuwi ko muna to. Hay nako, meron pa ring tagas dito sa kanyang mounting. Yan, talagang lumalabas siya dun sa ano eh. Ano kayang paparaan ganyan dito? Palagay ko eh, gamit tayo ng maliit na hose. Tapos, buo na. Wala na yung extension lang. So yan, may tulo pa rin. Inuwi ko ulit sa bahay. Pinalwal ko kagabi. Bali, minor na lang talaga yung kailangan kong makuha. Try nga natin kung ma-one click siya ngayon umaga. One click naman. Ah, maganda yung minor ngayon ah. Pero nag-iiba talaga yung minor niya. Nag-iiba. Tataas nagbababa. Feeling ko carb na eh. Kasi nakailang palit na ako ng jet. Ilang pihit na. Ilang karayom na. So maya dalhin ulit sa shop. Sa tono gilid. Ayan, hindi siya sumasagad. So kailangan nating magbigat ng bola. Para hindi siya ganun kagigil. Mas safe po, mas long life ang makina kapag gano'n. Hindi siya gigil. Nagpalit kami ng tangke oh. May tagas yung tangke niya. Kita na namin sa mismong pinag-weldingan. First time ko kasi pina-full tank eh. Ayan. Doon lumitaw. So, yan. Konting kembot na lang to. Sa ano pala? Sa air cleaner. Negative na. Yan, nabasag yung bunganga. Dati na palang may crack daw yan.
Yan, natanggal yung plastic. Nabasag kagabi. So, panibagong tono na naman. Let's go. Yo, update sa ating 232cc liquid cooled. Dito sa kanyang fittings dito, talagang nagtatagas. Ginawa ko na ang dalawa yung kanyang clamp. May tagas pa rin talaga. So, I had enough. Ayoko na. Paparaanan ko na malupit to. Pass na dun sa diretso doon. So, bumili ako ng 2 pirasong adapter. Pero hindi to ganyan, kailangan pamparaanan kasi wala man nabibili dito na step down na katulad nito. So bumili ako ng 2 piraso, isang malaki at saka isang maliit, tapos pinutol ko sa gitna, tapos pinagsama ko sila. So yan, step down siya, winelding ko na lang. Parang ganyan. Sorry. So ang mangyayari dyan is wala ng conversion. Ano na siya? Hindi, wala ng adapter dito. Kasi talagang tumatagas. Kahit doon sa baba, basta yung mayroong doble na ganito, tumatagas talaga. Kaya ito siguradong sigurado na to. Yan, so ito na yung dudugtong doon sa water pump, tapos magdudugtong na ako ng hose na same sa taba nun, para wala na tayong problema. So malapit na, air cleaner na lang yan, tapos pwede na nating release. Try start nga. One click, oh. Ganda ng minor, oh. So parang may tumutunog, di ba? Ito yun yung 32mm, yung flat slide kasi kadalasan sakit to. Ayun, parang may kumakatok. Pipindutin ko yung baso niya. Nawala, oh. Kadalasan sakit ng flat slide. Bibitawan ko. Ayan, oh. Tutulak ko ulit. Diba? So yun, pero yung makina napakatahimik mga kapulido. So malapit na to. Pwede nating i-release yan matapos ng lahat. Let's go. Yo, update sa ating setup. Ito yung pinaka final video natin sapagkat data po at marami akong ginagawa. So yun, okay na siya, ready for releasing na. Baka pipick upin na ni sir mamaya. Update ko lang kayo mga kapulido. So sa ating makina all goods na siya. Then yung mga last na problema na lang is na-solve na, like ito. So nagpalit na ako ng, kung nakita niyo naman yung video, para doon sa fittings. Kasi problema ko talaga yun dito dahil mas maliit yung hose na kailangan dito, tapos yung kanyang water pump ay mataba, parang ganito. So tinry natin nun is naglagay ng adapter sa loob, additional na hose para sumiksik, pero sablay pa rin. So ang ginawa ko yan nga, bumili na ako ng connection na same size, tapos wala kasing mabiling step down, so pinutol ko sa gitna, din winelding ko para maging ganyan. Ayan. So hindi nga siya diretsong hose na mas magandang tignan, pero at least wala naman siyang tagas ngayon. So yan na lang. Hindi ko siya masagad na may tago dito kasi nandito na mismo yung pump eh. Ayan na. So ito medyo naitago pa natin. Ayan. So big hose to small hose nang ginawa natin. Kaya all goods na. Sa kanyang air cleaner, pinturahan na lang nila. At least meron. Full specs. Pero nasa reels na kung gusto mo panoorin. 26. Anong tawag nito? 2326 na 4 valves TSMP flathead. Manifold JVT 34 Coso Evo, 66mm black. Regrind na racing cam 7.0. Lighten magneto ko. Replica Pro. Straight pipe. Signal plus 10. 68 stroke. Bali 232cc overall. 4S1M. Starter. MP pulley. Giso torque drive. Ito mga dati niya. Clutch lining bell. 1539 yung gearing. 4S1M. Ito, inayos din natin to kasi sablay siya, tumatama dito.
automatic cooling fan. Yun na mga kapulido. Ay, yung tunog big bike, ang daming ngengot. Hindi lang po 4-cylinder ang big bike. Meron pang mga single cylinder na big bike. Meron pa nga 650 single cylinder eh. Pero pag pinatunog mo eh, parang ganito rin. Mga adventure bike. Ayan, yung tunog niya malayong malayo sa mga ordinary na Mio. So medyo dinig yung panggilid niya kasi open. Ayan, up-rank siya, lighten. So test drive lang natin. Sama ko na lang yung panganay ko. Yan, dito tayo sa kabahan ng highway. Video ko lang sa panganay ko. Yan, video mo lang sa papa na. Mga ganito, hindi ako pipigilan talaga umangat yan. Kahit sa harap ka pa. Kabayo. Tama. Ayos. Maintain siya sa 69 degrees. Uwi na tayo at mamaya kukunin na tong motor. So ito, ginamit ko to. Matagal na to. Araw-araw kong ginagamit. Habang sinutsun eh, daily kong ginagamit sa bahay shop. Minsan mamamalengke. Oo, gamit ko siya. So dito expected na matakaw talaga sa gasto. Kasi kahapon half tank pa to. Medyo may pinuntahan ng siguro mga 10 kilometers lang siguro, pa-empty na siya. Expected na mga kabulido. Ang jetting pala nito, main jet 160. Tapos snow jet nya 42 yata. Kalimutan ko na. So uwi na tayo mga kabulido. Salamat po sa panonood. Salamat po sa panonood mga kapulido. Ayos na ang ating 232cc. Pulidong gawa at Chenric syempre. Di kalidad ang bawat pyesa at pulido ang gawa. Detalyado bawat setup at hindi pumapalya. Siguradong di ka madidismaya. Tulin at lakas sa pagsampa iyong tama. Mekaniko na malupit sa pagkalikot, mabangis ang mga